bossing. Ngayon, pumunta tayo dito, no? Asan ba yun? Medyo mahaba-haba po ito, mga boss Chief Amoser. Uulanin po kayo ng objection dito, mga boss Chief Amoser. Kaya, hold your horses din po, mga kababayan, ha? Oh, Thank you so much, Mr. Witness. sandali. No? Bago tayo tumuloy dyan sa uulanin tayo ng objection, alam niyo po ba na ang kampo ng Vice Presidente ho, mga kababayan, ay muling nananawagan sa Supreme Court para ipahinto daw po yung etong impeachment sa kanya. Oh, July 7, 2026, ganap na alas 8:22, ibinalita po ni Shiro Kansaki. Ibinalita po, nino ba to? Sino? Philippine News Agency, Manila, the camp of Vice President Sara Duterte on Tuesday asked the Supreme Court to stop the ongoing trial of the impeachment case against her at the Senate sitting as the impeachment court. Akala ko ba bloodbath? Akala ko ba, ready na kayo na sumagot, dumepensa para sa mga katanungan na ito. Bakit parang gusto nyo sagipin kayo ng Supreme Court? Oh. Di ba? Dati, ganyan na din po ang ginawa nila. No? Nung mga unang araw, ganyan po yung ginawa nila. Humihingi sila ng saklolo sa Supreme Court, ipahinto nyo na. Pero ang lagi nilang sinasabi sa mga DDS, sa mga supporter nila, ready po kaming sagutin. Sasagutin po namin sa tamang lugar, which is yung Senado. Pero, behind the scene, ayaw nilang matuloy yung paglilitis sa Senado. Ano ibig sabihin nun? Ginogoyo po yung mga DDS. Ipapasabi sa kanila, ready na tayo, kayang-kaya namin to, handang-handa na, may bloodbath na mangyayari. Pero sumbong sa Supreme Court, pwede po ba ipahinto nyo yung impeachment na nangyayari at ginagawa para sa akin? Paano matutuloy yung pangako ninyo sa mga DDS na handa at ready na kayong ipaliwanag? Di ba yung side ninyo? Ano tawag doon? It wasn't me. Pangloloko sa mga DDS. Na umaasa naman itong mga uto-uto na ito na maganda ang mapapakinggan at makikita natin pagdating doon sa Senado at talagang bloodbath. Pero ang nakikita ho natin, mga kababayan, pag ikaw ay talagang maalam at laging nakikinig sa mga news, natatakot sila. Di ba? Kaya naman pala, mga bossing, ito ay kasama pa din po nitong topic na ito. Kaya naman pala, yung kampo ni Torion, mga kababayan, no? Kilala nyo si Torion? O ito, yung kampo ni Torion, mga boss Chief Amoser, ay humihiling din. Ano? Siguro, ganito. Ang next na atake natin, hilingin ulit natin sa Supreme Court na itigil yung impeachment. Aba, sabi kayo ng sabi sa inyong mga tagasunod, followers, na ready na kayo, bloodbath pa. Tapos ihinto na po yung impeachment. Hindi po bloodbath yan. Ano po? Ano yan? Baste Duterte style. No? Yung tipo bang suntukan kami ni General Torre, tingin ko kaya kong bugbugin yung tao. Tapos pagdating po, lalatagan ng lona para magboxing sila, lalaya si Baste Duterte. Ganun ho yan. Di po ba? Pang DDS lang yung tapang. Sabi ni Alexander the Great, kabado na siyang makulong dahil alam niya, sukol na siya. Attorney Torion humiling sa korte o sa Supreme Court na ipatigil ang impeachment trial versus BP Sara Duterte. Alam nyo, lalo na dyan sa kampo ninyo, no, sa kampo ng mga DDS, lalo na kayo, di ba? Lalo na kayong mga DDS, no? Kapag ka itong impeachment trial na ito nalusutan ng Vice Presidente, na ipaliwanag ng maayos ng Vice Presidente, baka pati kami kumampi sa inyo Yung 2028, no? Na sinasabi ninyo, sandali lang, may tumatawag. Sandali, ano? Sige, salita.
Ito, member po siya dito, si Anik, yung itim. Ah, Yung anak niya gusto niyong i-sign up for 1 year. ah, Kano po kaya pwede niyong ibigay sa kanya discount? 14 years old. i-cut mo na lang ng $50. Bali, 450 plus 25. Okay po. Okay, bye-bye. Okay, bye-bye. Uunahin ko yun. Magkano yun? Magkano? 500 CI yun. Multiply mo sa 70, 35,000. Di uunahin ko yun. Di ba? Sasagutin ko lang. Kesa ituloy-tuloy ko. Game na ho, mga kababayan. Kapag ka nag-ring niya telepono, yung telepono obligado ko sagutin. Or else, baka manghinayang ako doon sa pag hindi ko sinagot. Benta yan. Di ba? Asaan yung bloodbath na ipinagmamalaki po nitong mga ito? Nasaan yung ready silang ipaliwanag lahat? Kaso kasi naman, ito naman prosecution, kasalanan din po nila mga bossing. Bakit? Binigla naman No? Doon agad, dinali sila sa leeg ang tama agad. Di ba, Shiro Kansaki? Dito agad, No? Ilang maleta kaya ang binayad ni Ngagba sa'yo? Yan na naman tayo. Diyos ko po, nakakapagod naman sagutin itong mga DDS na ito. Si Warren Mendoza. Ilang maleta ang binayad sa'yo ni Bangag? Diyos ko. Sir, ayun, narinig mo, kakasagot ko lang. 1 year magsa-sign up daw. No? Ang 1 year namin, $900 pero naka 50% off yun. Naging 450 na lang plus yung key, babayaran 500, multiply mo sa 70 pesos, 35,000. Isang sagot ko lang ng telepono. Eto, ang haba-haba ng sinasabi ko dito. Magdadalawamput 8 minuto na tayo na kumukuda at hindi pabor doon sa mga iniidolo nyo. Wala kayong masabi? Hindi nyo kayang kontrahen? Hindi nyo kayang idepensa? Di ba, Ma'am Martes Musni? Yan ang hirap sa mga DDS, mga kababayan. No, pagka hindi kayang sagutin, hindi kayang sumabay, hindi kayang sumalungat, magkano bayad sa iyo? Bangag ka din. Yung laway ni Luis Tro nandito sa gilid ng bibig. Sa mo hanapin yung laway? Natural nandiyan. Di ba? Yung isang lawyer may sipon. Sinisipon Kailan pa nakakahiya yung may sipon? Kung tumulo man dito yung sipon, natural, tutulo, may sipon. Di ba ba? Kayong mga DDS, ang sabi ko sa inyo, mahihina ang kukote ninyo. No? Ang gawin ninyo, iuntog-untog nyo sa gedli, baka maalog. Diba? Sabi ni Abing Sulit, Boss Mark, buhay pa ba si Marcoleta? Hindi ko alam. Pero sana buhay pa po. Sana tumagal ng 90 years old, 100 years old si Rodante Marcoleta. No, pero hindi ko sinabi na lumabas, ha? Okay, doon muna siya. Diba? Sabi ni Ma'am Chris Rose, hindi ko maiwasan, hindi mag-comment, natatawa ako. Totoo naman po, di ba? Ang laging sinasabi ng mga DDS. Imbis na po, kasi ganito, kaya yan nag-o-object kasi ganito, kasi ganyan. Yan yung dahilan na nila